Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nalaman sa mga tao ang pananamit sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang inihitan. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, "Binibigay ko kayo sa tubig, ngunit ang darating ang kasunod ko, ang magbibigay sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay ang pamilya sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalat ng tali ng kanyang mandama." Nakakita noon ang lahat ng tao, kaibig si Jesus, nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa kanya ng kalapati. At isang kilig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal ko na, tubos ikaw kinulungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Ating pumipinagdiriwa ngayon ang pag-isahan ng pagbibigang sa ating Panginoon. At uli sa lingkong ito ay tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan. Ang mga Hudyo ay merong napakaraming mga ritual. Isa na dito ang mga ritual cleansing, kung saan kinakailangan maghugas, maglinis ang isang Hudyo upang maging karapat-dapat sa mga pagsamba at pag-aalay. Halimbawa, ang mga lalaki ay kinakailangan na magkaroon ng ritual na paglilinis every week bago dumating ang araw ng Maria. Samantalang ang babae ay kailangan na magkaroon ng isang beses isang buwan na paglilinis upang maging karapat-dapat sa pamamahala ko. Bago dumating si Juan at si Jesus, meron ng mga ritual na paglilinis, meron ng pagpipina. Sa tagulan ng aking Ebanghelyo, nabanagin natin na si Juan ay nagbibigyan kay Jesus. Inaabagalan ng mga tao ang Mesiyas na kinakilala ni Juan. Ang akala marami, si Juan na ang Mesiyas. Ngunit, kung kapaano ng pinakiko ni Juan dahil niya, kaya hindi siya parapat-dapat na magkalaganapan ng kanyang ng Mesiyas. Kaya nga dumating si Jesus upang magpabigat, si Juan sa kanyang kapaano itinuro ang uri ng Mesiyas na si Jesus. Ang bigyan ay isang bahagi ng paglilinis. Si Jesus, pagkabawa ng kasalanan, pagkabawa ng pagkakamali o kulang, ay bumita at nagpabigat. Ang bukod sa kanyang bigat, pinagalan ang tubig. Ang bukod sa bigat, siya ay ipinakilala ng Ama. Dahil kung nasa karamihan, ay ang anak ng Diyos. Pinagalaman ng Ama ang anak na siyang magiging tagapagligtas. Kung hindi na ang pagsisimula ng buhay publiko ni Jesus, kung saan kanyang sisimulan na kanyang pinag-misyon na ipinagpaniwala sa kanya, na ipakilala ang Ama, paggawa ng pagpagaling ng ibalapan sa kanilang ng Diyos, ay alay ng buong ang sarili para sa kaligtasan ng marami. Sa kanyang bigyan, si Jesus ipinakilala ng Ama, pinakalanan ng Ama, sa kanyang bigyan, nahayag ang kanyang misyon. Tayo rin ay mga binagan, bininagaan sa kanan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at sa misa ng ating bigyan, tayo din unang-una ay pinangalanan ng Diyos. Ang pangalan natin ng Diyos Masarap, at tayo pinangalanan bilang bahagi ng kanyang simbahan, ang pagiging isang Kristiyano. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa mga pagdadasal, hindi lamang sa pagdadala ng misa tuwing ito o pistahan. Hindi lalo ang pagiging isang Kristiyano ay ang nakikita sa ating pamumuhay at ipinakita sa ating buhay kung paano maging isang Kristiyano, kung paano maging isang tagasunod,
Una, isinasabuhay ang pananampalataya. Ikalawa, may kababaan loob na tanggapin ang Panginoon sa buhay at may kababaan loob na tanggapin ang mga pagkatama na pinahayag sa atin. Marami mga Pariseo at mga eskriba ang hindi tumagal ng mga pagkatama. Mga nagtiran o nagtabuy ang pagkatama dahil para sa kanila, sila ang magaling. Sila ang tama. Kaya nangyayari, hindi sila naging bahagi ng pagpiligtas. So, kaya tayo mga Kristiyano sumusunod sa ating Panginoon ay inaasahan una-una magkaroon ng kababaang loob. Humility. Tulad kung paano si Jesus ay nakababa. Ang kulay na lingkod nagpapanahagan ang kababaang loob. Ikalawa, bilang binyagan, tayong lahat ay nagiging isa sa misyon na sinulat ni Jesus. Misyon bilang pari, hari at propeta. At nagiging bahagi tayo sa tatlong misyon ni Jesus. Bilang pari, si Jesus ay nag-alay, pero ang kanyang inialay ay ang kanyang sarili. Si Jesus bilang propeta, ipinakilala ang Diyos sa iba. Ipinahayag ang mabuting balita na iniangka sa kanilang Ama. Si Jesus bilang hari ay namuno sa pamagitan ng paglilingkod at pag-aari ng kanyang sarili. At tayo din bilang mga binyagan ay inaagayahan, pinapaalalahanan ng ating tungkulin pag-iisa sa mga misyon ni Jesus. Bilang pari, tayo din ay inaagayahan paghandog ng mga panalangin, paghandog ng mga sakripisyo, paghandog sa kanan ng ating kabanalan at kadakilaan ng Panginoon. Bilang propeta, sa piso ng Biblia, inaagayahan din tayo na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Hindi lang ang mga pari, hindi lang ang mga religyoso, kundi ang bawat binyagan ay may misyon na ipahayag ang mabuting balita. Bilang hari at pakikibahagi sa pagkahari ni Jesus, tayo ay inaagayahan na tularan si Jesus sa kanyang kababaan loob na maglingkod sa ating kapwa bilang pagmamahal natin sa ating Diyos. Pinangalanan tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano at sa bisa ng ating biyahe, tayo ay mayroong misyon. Ang tanong, sa ating mga buhay, ito ba ay ating nagaganap? Sa ating mga buhay kami ng palataya, tayo ba ay nakatutulog sa tawag ng misyon at pakikibahagi kay Jesus? Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibinibig. Nanako sa kinaroroonan ng mga imam. Na may tatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit. Narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pagdito at umupo sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbibinyag kay Jesus, sinilipyan mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasama namin ngayon ang ating kahilingan habang kami nalalangin sa iyong mapagkalingang mga kamay. Kaya sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Ikaw at naman ay sa